Okay, I'm back. So medyo nawala ako saglit, no? Hindi saglit. I think more than 3 weeks ba or 1 month? Okay, kwento ko sa inyo para ma-inspire kayo. Dito, meron kaming meron kang annual test, medical. So lumabas dun sa test ko, normal lahat except yung kidney ko, nagli-leak daw ng proteins. So I thought dehydrated lang ako. So ni-research ko. Wow. Yung number daw napakataas. So pinasok ako ng panic. Oh my God. Kidney. Nung ni-research ko, delikado dahil ang kidney. Ang style ng function niyan is asymptomatic, hindi mo mararamdaman may problema ka unless malala na. Pumuti yung dila ko. Oh my God, ibig sabihin nun, malala na yung kidney ko. So, sinabi ng doktor, yung number nung, parang yung range is nasa parang 350. Ginawa ko, nagdasal ako. Una ko talaga, pag may problema ako, ang una ko talagang ginagawa is, I go to God. Kasi katwiran ko, everything is allowed or will ni God. So, ano ang reason ba't nangyari to? Okay, so maraming factors. Unang-una is katanghan. Akala ko yung orange juice na sobrang mura dito at saka paborito ko yun eh. Akala ko okay lang yun dahil prutas, dahil fruit juice. So, nung aking mga first 8 years dito, ginawa kong tubig. Yung normal kong kidney, dahang-dahang nasira dahil sa stupidity, ignorance. Hindi ko alam na masama pala yung orange juice. Pag ginawa mong tubig, na hindi ka na umiinom ng tubig, puro orange juice na. Smayon, napakataas ng sugar nun. Akala ko kasi, yung all natural dito, dun sa label, is talagang all natural. Until my coworker said, Joyce, ang taas ng sugar niya, dinadagdagan nila ng sugar yan. Ganun ba? Patay. Tapos, isa pang ginawa ko is, kung kumain ako ng grapes, ganun na lang. Nung dumating ako dito, hindi ako diabetic eh. After 5 years, naging diabetic ako sa dami ng kinakain kong mali. Like, kumakain ako araw-araw ng bananas. Hindi naman pala dapat dahil ang taas ng potassium nun. So, nalaman ko lahat yung mali nung inaral ko na. So, sabi ko, okay, ang pwede lang umayos talaga sa akin is si God. So, ginawa ko lahat. Ano yung tinatawag na examination of conscience? Besides fasting, ginawa ko yung serious examination of conscience. After nun, I went to confession. Dahil ang sikreto kasi ng dasal is, kung gusto mong sagutin ka, dapat nagre-repent ka. At ang repentance, hindi ginagawa yan ng one time lang. Repentance should be practiced every day. Pero may tinatawag na serious repentance. Like, ano yung mga binayulate ko that has affected my health. Kasi, pag may problema sa spiritual life, tinatamaan ang natural body natin. So, dapat alam nyo yun. So, kung gusto mo ng mabilis na solusyon, go to worship. But you cannot worship without first doing repentance. So, ginawa ko yun. After 3 weeks, ang ginawa ko, I went to laboratory test. At the following day, after nung test na yon, sinabi ng doktor ko, Joyce,
you, you have very good news. 90% bumaba yung number mo. Kung 350 siya dati, 35 na lang ngayon. Pero mataas pa rin yun. Gusto yata nila is 3 or 10. Iniisip-isip ko, hindi ako yan, sigad yan. 90%? 3 weeks lang ako nag-juicing, tapos tinanggal ko lahat ng bawal. Wala nang orange juice. Binawasan ko yung protein ko kasi kung kumain ako ng manok, kaya kong kumain ng kalahating manok sa upuan di ba? Ngayon hindi, na lang, isang ita na lang ng manok. Or ang tawag dito, very regulated, ginagawa kong balance. Tsaka hindi ako tumitigil mag-aral. Inaaral ko talaga kung paano magkaroon ng very healthy body. Tsaka number 1 sa kidney, dapat hindi ka tumitigil mag-exercise. So, I do brisk walking. Buti na lang, nagbe-brisk walking ako. Even nung bago pa lang ako rito. Kasi kahit sa Pilipinas, ginagawa ko yun Exercise is a must. Okay? Tapos, yun nga, yung pagkain. Hanggat maaari, wag fast food. Ako, ang weakness ko, restaurant eating So, tinigil ko na yan kasi mataas ang salt nila. Or masyado nila pinapasarap. So, gumagamit sila ng mga seasoning. Pag may problema ka sa kidney mo, dapat wala ka na yan. Kalimutan mo na yung mga nor seasoning na yan kung gusto mong gumaling. Pero hindi naman ibig sabihin forever akong ganito. Sabihin, pagka okay na ulit yung kidney ko, na talagang 100% normal, I can go back to eating outside. Okay, bakit ako bumalik agad sa vlogging? Hindi ako nakaprepare ngayon Honestly, it was just the Holy Spirit, parang He was insinuating me to say something, especially to the young. Kasi yun nangyayari sa Pilipinas right now is making the very young generation feel some hopelessness. Kita niyo naman nangyari kay Barsaga. Na-suspended siya doon. Pero yung iba, ang lalala ng mga ginagawa. Tama yung sinabi ng batang libiste Yung mga malalalang congressman na doon hindi nasususpinde. Pero si Barsaga kinakailangan matanggal agad. Alam naman natin kung bakit Si Barsaga is a voice against Marcos, against PBBM. We need to pray. We need to seriously pray that we don't lose that hope. Tayo mga may edad na, iba na yung feeling natin. Lala. Ako, ano ba naman, 2 decades? Maximum. Aabot ka ba ng 3 decades? Malabo na yun. At saka hindi ako nag-aambisyon maging 90 or 100. Noon nga, gusto ko 40, patay agad ako Kaya nung nagkaroon ako ng cancer, sabi ko, eto ang resulta ng mga mali-mali kong salita. Kasi nagsalita ako ng, I wanna be dead by 40. O yan, by 40. May cancer ka. So, binawi ko yun. Inayos ko kay God yun. Tapos, sumunod, sinabi ko, at the age of 60, okay na sa akin. Nako, ayun na. Garoon nga ako ng sakit. So, kinakalan di tayo nagsasalita against ourselves. Na, allow the Lord to heal. Let's allow the Lord to do His thing with our life. So, mga kabataan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Si Marcos matanda na. At ang buhay, nasa kamay ng Diyos. But you should not lose hope and should not stop praying. Yes, may kalaban tayo. Pero yung kalaban natin, natalo na ni Kristo yun When Jesus went to the cross, nakuha niya na ulit when He resurrected. Nakuha niya na ulit yung tinatawag na eternal life for us. And eternal life is the good life from here to the next life. So, kinakailangan maganda buhay mo dito kasi yun ang regalo ni Christ sa atin
So kung hindi ka nakukontento sa buhay mo right now, na punong-puno ng struggle or hopelessness, go to Jesus. Si Jesus lang ang pwedeng umayos niyan. Do not lose hope kasi hindi naman si Marcos Diyos eh. Kita mo na ba paano namatay yung tatay niya? Sa sakit, lupus. At yung lupus, napakasakit nun. He was tormented with his sickness. Consequence ng sin niya yun. Dami niya kasi pinahirapan. So, with the situation in the Philippines, the only solution is by going to God and trusting Him to do the work for us. Diba? Pag kailangan magbasa kayo ng Bible kasi mahirap tanggalan ng hope ang taong alam ang truth. Hindi porket nabaksak yung economy natin, dapat bumaksak na buhay natin. Hindi. Always remember, pag close ka kay God, gagawa siya ng paraan na hindi ka maapektuhan. Hindi ako nagjo-joke. Read the Bible. Especially ako, binabasa ko right now yung writings ni Solomon. Kasi after he repented, dahil meron siyang ginawang hindi kaaya-aya kay God Tapos, nagsisi siya. He wrote that book, yung Ecclesiastes. Yung Bible ko, Ecclesiasticus. So, doon makikita mo yung truth. If you know the truth, you will not fear. Okay? So, hold on to your faith. Hold on to the truth. And really know the truth. Kasi yun lang magbibigay sa iyo ng consistent joy. Not only that, ang may hawak ng truth, may freedom. Nakakita mo naman si David. Kaya niyang harapin yung higante kasi alam niya, hindi ako to. Si God ang gagalaw. Gagamitin lang ako. Even in your life, pag ganun ka mag-isip, that your faith is on God, He'll do it for you. So, keep on. Be strong. By the way, lahat na nagdasal for me, na alam yung sitwasyon ko, salamat. And I'm so happy with my situation that the Lord has answered my prayer. Praise be Jesus.